Ayun, ngayon, sa breeding, sir, kasi magaganda yung mga nakuha yung bloodline. Ano mostly ang sistema niya sa breeding at sa pairing po ng ibon? Actually, yung pairing po namin ngayon talaga, yung galing kay Sir Eugene, hindi ko na po yun, kumbaga hindi na po ako nag-pick nun. Hindi na po ako nag-pick nun kasi nung time na kumuha po ako kay Sir Eugene, pinagkatiwala ko na po yung pairing na yun sa kanya. Sabi ko, Sir, newbie po ako as pigeon racing, kayo na po yung bahalang, syempre siya po yung nakakilala sa ibon. Binigyan niyo po ako ng pairing na ibon. Siya na mismo nag-pair. Siya na po. Sabi niya, ito na yung pagbangga mong dalawa. Ito na yung gamitin niyo. Tapos lately na lang po, nagdagdag po ako ng masili. Sabi ko, Sir, yung masili po, kung pwede po, ganito, ganyan yung medyo mataas na. Parang naging mentor mo na rin si Eugene talaga. Sobrang thank you po ako doon kay Sir Eugene. Bali, tinuturuan na rin kayo sa sistema sa race, sa derby. Gina-guide na rin po ako. Kami, ni Kuya. Ayun, pwede mo bang ano yung pinakang best or parang memorable experience mo talaga sa pagre-race ng kalapate? Yung natatandaan mo? Actually, dalawa po yun. Yung una po, yun nga, kaya kinip ni Kuya yung ibon na yun. Yung old lines niya. Yun po kasi ang story po kasi nun, hindi siya naikarga ng parang Pangasinan ata. Ay, Pampanga. Oo. Kinarga siya ng Pampanga, hindi siya nakauwi. Tapos, pauwian ng Tarlac, tsaka pa lang siya umuwi. Ngayon, load 3 days na lang bago mag-load din ng Pangasinan last lap. Tsaka lang siya yung dumating yung ibon. 3 days preparation ng Pangasinan. Hindi niya inaasahan umuwi yung ibon. Nag-clock second clocker. Wow. Yung ibon niya. Sabihin 3 araw lang. 3 araw lang po yung preparation ng ibon. Tapos sabi niya may potential yung ibon na to, kaya kinip niya. Padalawa po etong lately lang na sa haba-haba ng panahon ng pag-aalaga namin. Kumbaga, may sentimental value din po yung ibon. Sabi ko, may balak pa sanang ilaro siya ni Kuya. Pero tumututol ako kahit alam kong fourth lang. Kumbaga sa ibang panshare ilalaro yun kasi ang goal ng ibang panshare first overall. Kaso nagkameron siya ng sentimental value yung ibon na yun. Kasi unang champion namin, unang achievement namin dito sa loft. Tapos, kumbaga that time kapos-kapos. Isa din siya sa naging dahilan kung bakit nagkameron ng celebration. Yung ibon na yun. Dun sa ano. Ayun, saan nag-champion yan yung ibon na yun? Nag-champion po yun etong sa South natin. South. 4th overall po ng MSB. Ayun. Nitong South nakaraan lang. Only for bird complete packing po. Wow. Ayun, sila, anong pangalan ng ibon na yan? May pangalan ba siya? Isaac po. Isaac. Ayun. Si Isaac po yung ibon. Pahingin na lang ako ng pigeon ID rin. Sige po. Ayun, sa derby, sir, baka makabigay ka ng advice or ano yung sistema niyong ginagawa sa ngayon? Actually, sir, sa sistema as newbie, wala. Herbal lang talaga tapos sipag sa pagtutos. Kumbaga, yung herbal na hindi kami masyadong magamot oregano, normal lang. Oregano, luyang dilaw, bawang kapag yung nag-ano yung ibon flashing. Tapos, ang sabi din po kasi sa akin, shoutout kay Sir Eugene ulit, sabi niya, sa panahon ngayon, mainit ang race, hindi mo kailangan magamot. Kumbaga, mas maganda yung ilabas mo yung naturalesa ng ibon. Sila na yung bahala. Bahala. Kumbaga, yung yung herbal kasi, walang yan Kahit, syempre ako bago, hindi ko po masyadong kabisado yung kuha ng ibon. Kumbaga, hindi siya nakakatakot gamitin kasi, wala siyang overdose. Yun, herbal. Tapos, normal lang, mga victory product. Yun po yung mga pang namin. Tapos, electrolytes. Yun lang po yung pansalubong namin. Sa pag-uwi. Tapos, more on honey po. Sa training naman, sir, o pag-toss ng ibon, matos ba kayo? Lagi ba kayo nagtitraining? Matos po talaga kami. Yun, kasi sabi ko kay Kuya, nung before mag-champion yung ibon niya na 4th overall. Wala talaga, parang kung sino lang yung magtutos, yun lang. Pero nung time na nangangarera siya nitong 4th overall niya, siguro may 20 tos ata ng bungabong, yun yung ginawa niyang toss point, yung breakaway point niya. Bungabong po. Siguro may 20 tos po yata yung ibon nito. Bago. Tapos yun, nagsumukli naman po, 4th overall champion. Ibig sabihin kailangan din talaga ng toss. Tiyaga po talaga. Kasi South no? Bali, ang sa training po namin, nag-breakaway point po kami ay Rojas. Siguro, many times na rin kami Rojas. Rojas. Ayan. Sa conditioning ninyo, iba pa ba yung North? Iba yung conditioning ng North or South o parehas lang din? Parehas lang din po. Kasi, sabi ko, kung ano yung nilakas ng South, yun din dapat yung kailangan ibigay natin sa North. Sa North. Same lang po.
Ayun, may ma-advise ka ba kasi ngayon, parang newbie ka pa rin kasi bumalik kayo dito sa pagre-race bago yung look. Ano yung ma-advise mo sa mga newbie or papasok sa paglarangan ng pag-iibon? As para sa akin newbie din. Kumbaga, kung kayo mag-uumpisa din sa pag-iibon, mas better na kumuha kayo ng mga ibon na talagang maasahan. Kasi ganun din naman gagastos ka din. Kumbaga, eto, laro mo, ganyan-ganyan. Bili ka ng ganito, ganyan. Hindi ko naman sinasabi na pag mura, hindi okay. Hindi okay. Kumbaga, pumunta ka dun sa pan-share na talagang alam mong nananalo, nagcha-champion. Kumbaga, mas malapit sa katotohanan kaysa yung eto pre, anak ng ganito, anak to ng ganyan. Kumbaga, wala kang specific na yung guide. Kumpara dun sa pumunta ka talaga sa pan-share na talagang alam niya, kilala niya yung ibon niya. Eto pagbangga mo, eto yung karakteristik ng ibon. At least kahit paano may guide ka kung paano siya ilalaro. Ayun, natutuwa din nga ako kay Sir Eugene kasi kahit sa ibang bumili sa kanya, parang hindi, sa kanya, mas gusto niya yung makatulong din sa mga newbie. Sobrang bait din po talaga nung tao nun. Kasi nung nakausap ko po yung nung time na kumuha po ako sa kanya, sabi niya, gusto niya daw po talaga yung kapag mga newbie kasi mas gusto niya na natutulungan. Kasi ayaw niya nang mapalayo pa. Gusto niya, kung halimbawa kakarera ka, ay di doon na sa mas maganda. Pati matuturuan pati siya. Ayun, sa ngayon boss, may maisa-shoutout ka ba sa panser natin? Yun nga pala, shoutout unang-una kay Sir Eugene tsaka kay Sir LBC Luf ng Tarlac sa pagbahagi ng linyada. Tapos kay Sir Mon Santa Ana tsaka sa kumpare mo. Sa kumpare niya na nagbahagi sa akin ng Jan Arden na linyada. Lumalaro din po sa PHA. Tapos yung nakuhaan po namin na guide, kumbaga yun yung ginamit namin talagang sistema. Kay dun sa kalimutan ko pangalan taga Cavite. Kay Sir Roderick. Shoutout sa iyo, sir. Congrats nga pala sa pagpauwi mo ng Tacloban, kung di ako nagkakamali. Shoutout, sir. Meron rin kayong mentor doon sa sa Cavite. Cavite po. Kaya nakakuha ka ng ibon sa kanya? Parang ngayon pa lang po ulit kami nagkakaon. Kukuha po ulit. Ayun. Ano yung bonding kasi mag-combine kayo ng tito mo? Ano yung, di ba dati magkahiwalay kayo? Ano yung kagandahan ngayon na magkasama kayo ng tito mo sa pagkakalapate? Actually, observation kasi na-observe dati nung magkahiwalay kami. Parang sabi ko, bakit sa iba? Nung una kasi, tumitira sa ibang loft yung ibon namin. Tapos sa amin hindi. Sabi ko, bakit? Anong problema? Siguro dahil busy nga si kuya, hindi matutukan. So sabi ko, lagi din naman ako lang din doon. Sabi ko, combine na lang tayo, isa rin ng mga ibon natin. Sabi ko, para pag nasa work ka, ako yung mag-iintindi. Tapos yung banding namin, kumbaga, yung banding namin nandun kasi ang tagal na namin magkasama, kumbaga. Bata pa ako, talagang kasama ko na yun si kuya. Parang kung namin yung sarili namin, magkadikit na yung bituka namin sa larangan ng pag-iwan. Na. Kaya hindi po ako marunong tumawag talaga actually ng tito. Kuya po talaga. Kuya po talaga tawag ko sa kanya. Kumbaga pagka kuya may problema, ganito, ganyan. Kuya ganito, ganyan. Parang ang bilis ng communication namin. Sobrang nagkakaintindihan kami sa lahat ng bagay yung pagkakasundo. Katulad sa pairing, kaya ikaw, pick ko to. Anong gusto mo i-pick? Parang ganun, nagkakasundo kami. Meron kayong mutual understanding doon sa ibon. Kumbaga may yung dugo namin parang iisa yung nokso Sabi ko, kuya, para mas maganda to. Sasabihin niya, sige okay, mas maganda yan, ganyan. Kumbaga wala kaming pagtatalo na ito dapat yan, ito dapat wala. Ayan, shoutout kay Sammy Patrick sa kachat ko siya nung isang araw pa, parang nauna pa doon sa mga dapat siya yung unang ma-interview nga natin. Talagang busy. Sabi ko baka merong thank you naman. Nandiyan si Fernan. Ayan, good luck sir sa mga susunod na race. Hopefully, pag nag-champion ulit kayo or susunod na mga interview, kasama na si Sammy sa pag-interview natin. Ayan, good luck ngayon. Second lap bukas. Hopefully, makapag-clock tayo. Sana tayo po. Nila brother Ian. Ayan, thank you again and good luck. Salamat, boss. Thank you po.